Iniharap ng prosekusyon ang ilang testigo mula sa Commission on Audit at DBM sa bail hearing ni Senador Bong Revilla kaugnay ng kasong plunder. Narito ang ulat ni Sweden Velado. Sa ginanap na bail hearing para sa kasong plunder ni Senador Bong Revilla Jr. at iba niya pang kapwa-akusado, unang isinalang sa witness stand para magpresenta ng ebidensya si Commission on Audit Assistant Commissioner Susan Garcia. Ayon sa prosekusyon, kabilang ang Priority Development Assistance Fund o PDAF transactions ni Senador Bong Revilla sa ginawa ng audit ni Garcia kung saan nadiskubre na tumanggap ng kickback at komisyon si Revilla mula sa iligal na paggamit ng kanyang PDAF. Hindi naman nababahala dito ang kampo ng senador. Banat ng depensa, hindi maituturing na eyewitness si Garcia dahil hindi naman ito personal na nakitang tumanggap ng kickback si Senador Bong. Gusto namin yung matinding witness ang ipresenta. Kasi si COA, ano bang gagawin niya? Mag-identify lang ng dokumento. Ang gusto namin, ang hinihingi namin, dahil this is a summary proceeding, petition for bail, ang gusto namin, yung matitinding witnesses ang ipresenta. Para malaman natin kung after mong ipinalabas yung mga matitinding ebidensya, meron bang bailability yung kaso o wala. Sa ikalawang sesyon naman ng bail hearing nitong hapon, umupo sa witness stand si Department of Budget and Management Director 4 Carmencita Delantar. Kinumpirma niya na ang kanyang opisina ang nagproseso ng 10 Special Allotment Release Order o SARO ni Senador Bong na may kalakip na confirmation letters ng senador. 5 ay pirmado ni dating Budget Secretary Rolando Andaya habang ang natitira ay pirmado ni Budget Undersecretary Mario Relampagos. Samantala, bukod sa piling opisyal ng COA at DBM, kabilang din sa listahan ng mga testigo ng prosekusyon ang ilang opisyal ng Office of the Ombudsman, National Bureau of Investigation, bank managers and representatives ng Land Bank at Metro Bank, kawani ng Anti-Money Laundering Council, records custodian ng Blue Ribbon Committee, gayon din ang whistleblowers na sila Ben Herloy, Merlina Suñas at Marina Sula. Ayon sa abogado ni Revilla na si Attorney Bodegon, kapag nakapagbigay na ng direct testimonies ang lahat ng testigo ng prosekusyon, ang sunod na hakbang ay examination of witnesses by the court sa kasusundan ng cross-examination mula sa depensa. Para sa Telebisyon ng Bayan, ako si Sweden Velado.